Hello traders, hello friends, welcome again to my channel. Let's have a weekly forex forecast on gold, Euro USD, and GBP USD. So again, dahil weekend ngayon, magandang mag-analyze dahil hindi magalaw ang market. Magmumulti time frame analysis tayo as well as sentiment analysis. Okay, but before that, let's check muna yung significant risk event for next week. Okay. August 19, clear tayo, walang mga high impact news. Come August 20, meron tayo sa CAD, CPI. So, this is very important. August 21, so clear din. Pero ito, August 22, we have FOMC meeting minutes. Yan, sa Euro, meron PMI. This is important, syempre. GBP, meron din PMI. And sa USD, meron din. Okay, so PMI din, kaya magiging volatile na naman ang market. Tapos sa Friday ito, kay CAD, mayroong retail sales. Tapos syempre, Friday very important kasi syempre abangan natin yung interest rate cuts decision. Alright? So let's go straight on to the chart. Yan, so dito sa DXY, very important na i-check natin ang DXY since trade natin ay mga USD pairs, so especially gold. So looking at the weekly time frame dito kay DXY, kita naman natin yung weakness ng DXY, okay? Nagkaroon tayo ng sunod-sunod na sell-off. And possible na i-reach niya itong level ng 101. We will use the fib from this high to the low. Level nitong fib extension natin ay nasa or less 101.44. Okay? Bearish tayo. Siyempre, possible na bullish tayo sa mga ka-pair niya. Okay? Yan. So, let's check also the daily time frame. Very bearish kasi after ng NFP, hindi maganda yung resulta. So, doon nag-start ang bleeding dito kay USD. Alright? Yung fear of recession, yung, of course, yung expected na cut rates ni Fed. Let's check some news. Here are some of the key points last week. Basahin lang natin ng mabilis. Main US indexes and slightly green, though up 0.25%. Gold up, Bitcoin up. US 10 Treasury yield falls to 3.88. Alright, so that's the sentiment in the market. Okay, so punta na tayo kay gold. Okay, kitang-kita naman natin na sobrang bullish talaga ang gold, okay? Ko personally, buy opportunities lang ang hahanapin ko, okay? So every time magpo-pullback ito, doon ako magbabay, okay? So looking at the weekly time frame, bullish to and especially na-break niya na nga itong previous resistance na to. Okay? Nakita na tayo nitong bullish and engulfing. So, halos walang weak. Ibig sabihin, very aggressive talaga ang mga buyers. Alright? Siyempre, hintayin natin na magkaroon ng pullback. Okay? And then, doon tayo sasabay na mag-buy. Let's check the daily time frame. Siyempre, last week, in-expect ko rin na magkaroon dito ng pullback dahil nasa resistance level siya, pero ang ginawa niya ay nag-rally. Okay? Okay, so before we continue, let's check the COT report. So, ito yung COT report. Kinuha ko lang siya dito sa trading store. And again, all currencies under the spot are traded against the US. So, therefore, para na rin natin tinitignan ang XAU-USD. Okay, syempre, i-check lang natin itong non-commercials kasi ito yung mga big speculator. So, kagaya rin natin, sila na nagte-trade. Okay, pero syempre, they are the big boys. Marami silang pera. So, they move the market. Kaya sila yung ating susundan. Okay? So, ito namang commercials, they have the underlying business. Kaya sila nagpa-forex. For example, nagbabayad sila ng employees nila overseas. Okay? So, in short, ito lang ang titignan natin. Okay? So, from the last report nila, you can see na ang long orders nila ay 328K versus sa short nila na 61K. Okay? So, kita naman natin na very huge na naman ang inad nilang longs. Okay? So, therefore, talagang nag-align yung bias sa higher time frame. So, nahanap lang ako ng long opportunities. Okay? And syempre, pinilat ko na din siya dito sa aking Excel file para makita ko rin yung movement. Okay? So, kita naman talaga natin na okay, from 131 na position nila,
all the way up to 267K. So, definitely very bullish ang mga big institutions dito kay gold. Okay? Yan. So, going back to the chart dito sa daily time frame, nakakita na nga tayo nitong bullish engulfing. So, baba tayo sa H4 time frame. Okay. So, definitely, ito yung magiging area natin na kung saan dito natin iintayin na mag-pull back or mag-correct ang gold. Kasi previous resistance yan. So, we have to wait and see next week. Pero hindi na siya, medyo mahirap na rin sumabay kasi any moment naman pwede naman siyang mag-pull back. Okay, kasi keep in mind, meron din naman inad na short ang mga big institutions. Siyempre naman, for every buyer, there has to be a seller. Okay, so siyempre that's the supply and demand. Okay, so that's for gold. Next naman, Euro USD. Let's check the weekly time frame. Bullish din. Especially nakakita tayo ng sell-off kay index. So dahil inversely correlated sila, nakakita naman tayo dito ng rally. Okay, so syempre, ganun din, no? Nagra-rally na siya. So ako, hintayin ko rin mag-pull back ang Euro USD. Okay, so let's check the daily time. Okay, so dito sa daily, kita naman natin yung creation ng higher highs and higher lows, which is again an structure of an uptrending market. Okay, so hintayin din natin siyang mag-pull back bago tayo mag-buy dito kay Euro USD. So ito yung mga levels natin. Okay, pwede rin naman dito. So we have to check the price behavior dito next week, and then if hindi nag-hold to, ito pa yung magiging next level natin. Okay, so okay lang siya na magkaroon ng pullback. Okay, para makasabay tayong mag-buy. Alright? Let's also check the COT report for Euro. Sa trading store ko lang din naman na nakuha iyon. Ito kay Euro, okay. Ang long nila ay 182 versus to 155K na short orders nila. Okay, so overall net position nila ay positive naman. So bullish ang mga big institutions. Alright, although nakakakita tayo rito although nagko-close sila ng long orders nila, possible na nagkaroon na ng profit taking, and this is normal naman sa market. Ayan, so kaya makakakita tayo dito ng pullback. So ideally, hintayin natin nga dito sa area na to. Okay, pero overall nag-align naman na bullish tayo dito kay Euro USD. Let's check the H4. So as of now, hindi natin masabi kung dediretso siyang pataas and i-reach niya itong resistance na to or i-retest niya. Okay? So syempre, medyo mahirap na rin siyang habulin. So kaya mas safe if maghintay tayo ng pullback. Okay? Next naman, GBP USD. Okay, so napakaganda rin ng trend dito sa GBP USD. Textbook uptrend market talaga to. Definitely bullish din ako dito kay GBP USD. Although syempre hindi natin din masabi dahil malapit na din siya sa resistance. Possible din na makakita tayo dito ng pullback. Okay? Or i-reach niya itong resistance na ito. Okay? Let's check the daily time frame. Natin itong breakout sa resistance na to. Kaya mas okay din na abangan natin siya. Ito na rin natin yung breakout dito sa resistance na to. Okay. So, for ilang days, respect niya iyang area na yan. And, come nung Friday, ayan, nag-rally na siya. Okay. So, syempre, hintayin natin siyang i-retest itong area na to saka tayo sumabay na mag-buy. Okay. Patience is the key dito sa trading, okay? So, if hindi man siya mag-pull back, then it's okay. If magtuloy-tuloy na siyang tumaas, okay? Pero, ayoko na kasi nahabulin siya. Me personally. Siyempre, check din natin ang COT report ni GBP. 102 ang long orders nila versus sa short na 54K. So meaning ay bullish din naman ang mga big institutions. Okay, although so kagaya kay Euro USD, nag-close din sila ng long orders nila, and also nag-add sila ng kanyang
short positions. Overall ay bullish tayo. Okay? So possible na makakita tayo dito ng short-term downtrend. Okay na. Possible nga niya puntahan itong support area na to. Okay? So, ito muna yung ating first level pero syempre marami pang level. So, syempre area yan, possible na mag-wiggle muna siya dyan sa area na yan bago ulit siya tumaas. Okay? Possible na makakita tayo dito ng pullback or correction. Let's check the H4. Nakapag-trading tayo dito kay GBP USD dahil nakakita tayo dito ng double bottom and ayun, niretest niya itong neckline tapos ayun umakyat siya. Okay? So syempre naging pipi ko lang ay dito. Tapos ayun tumaas na naman siya kaya mag-aabang ulit ako dito ng buy opportunities. Okay? Di natin alam kung dyan siya mai-establish ang higher low. Possible din dito sa may area ng neckline. Okay? So we have to wait and see dito kay GBP USD again. Alright? So that's it and I hope marami ulit kayo natutunan sa video na ito. Bye-bye!